Hallelujah. Praise God. Tayo po'y manalangin. Mga minamahal, let's pray. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus. Sa morsi ito, Malapino, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay, Malapino. Salamat po sa kalakasan namin taglay, Malapino. Salamat po, mahal na Panginoon, sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na, higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon. At sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi. Sa mga unang dalangin ay po, pastor lang isa mo, mga salita mo. Pagpalain mo po kami, buksan mo ang aming puso't isipan, mahal na Panginoon, especially sa mga baguhan, mahal na Panginoon, sa lahat ng narito, mahal na Panginoon. Hallelujah! At sa pangalan mo, Diyos, hallelujah, aming sinasaway ang lahat ng demonyo ng pagalinlangan, demons believe and doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang ating nikilang Diyos. Kayo po yung makabalik mga minamahal sa inyong mga kinapuan. Hallelujah. At bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagsamba, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapin. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po ang ipinapaabot ang aking doble paggalang pagrespeto sa ating beloved Norbo Pastor Evangelist Wildy Stradalmeda, mga minamahal. Praise God sa ating pag-alala sa kanilang mga turo at aral, mga minamahal. Our beloved Pastor Lunes Almeda, praise God. And pagbati rin po sa the whole family ng ating mga pastor, sa beloved children, grandchildren-in-law, mga minamahal. Praise God sa lahat po ng ating minamahal, mga kapatiran, mga baguhan, mga datihan, ating mga webcast viewer, praise God, hallelujah, sa aking mga kapong gagawa, kapwa mga aral, and also my beloved wife, purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. So, hihanda po natin ang ating mga sarili sa pakinig po ng salita ng Diyos. Mga minamahal, mahalaga po na ating natagpuan ang salita ng mahal na Panginoon. Pagkat sinasabi nga rito, mga minamahal, whosoever was found the Word of God, praise God, has found life. Ang sino man nakasumpong ng salita ng Diyos ay nakasumpong ng buhay. So atin mo nang basahin ang ating mga unang talata. Dito po tayo sa Book of Proverbs, chapter 4, verse 20 up to 22. From the Book of Proverbs, chapter 4, verse 20 up to 22. My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Amen. Amen. Praise God. So napakalinaw po ng ebanghelyo ng ating pinakamamala Panginoon. Praise God. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang makasumpong, o anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mahiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kibuturan ng iyong puso, sapagkat ang buhay na nakakasumpong at kagalingan, mga minamahal ko, sa buong nilang katawan. Praise God. So ito po'y pagpapala para sa atin na ating natagpuan ang salita ng Diyos. Mga minamahal, praise God, mga kapatid, sa mundong ating kinalala, kinatatayuan ito, mga minamahal ko, na puno ng pagsubok, pagod, at kawalang katiyakan, madalas nararamdaman ng tao ang pagkawala ng kanilang lakas, mga minamahal. Subalit may mga tao po, mga minamahal ko, na hanggang ngayon ay patuloy naghahanap ng tunay na buhay. Many people look for life and material things, success, or temporary pleasure, mga minamahal. Ngunit sinasabi po rito, in the Word of God today, let us reflect on how God Word bring life to our spiritual, emotional, and physical well-being, mga minamahal. Praise God. Ang sabi rito, na salita ng Diyos ngayon, araw nito ay na ating pagnilayin natin kung paano nagbibigay ng buhay ang salita ng Diyos sa ating spiritual at ating emotional at physical na pamumuhay, mga minamahal ko. Praise God. Tandaan po natin, we must remember the Word of God is the source of our life, mga kapatid. No?
Ang salita ng Diyos. Dito po, ito ang source ng ating buhay, mga minamahal. Kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal ko, yung buhay natin ngayon, para lamang tayo mga nabubuhay sa mundong ito, mga minamahal ko, na hindi natin alam kung kailan matatapos, hindi natin alam saan tutungo, mga minamahal. Basta ang alam lang natin noon, mabuhay tayo, maghanap buhay, kumain, matulog, mga minamahal, gawin ang sarili nating kalooban. Yun lang ang alam natin sa buhay natin. Nakakala natin, ito na yung tunay. Oh. Ito na yung tunay na buhay. Pero tinutukoy natin ngayon, mga minamahal ko, yung buhay na ibibigay ng mahal na Panginoon sa ating, mga minamahal ko, not on the earth, mga minamahal ko, kundi ito po ang buhay na inaasam natin, ang inihintay natin, yung buhay na wala hanggan, everlasting life, mga minamahal. Everybody praise the Lord. Ang buhay natin dito, hindi natin masading everlasting or forever, mga kapatid. Na ang buhay na pinapangako ng ating dakilang Diyos, na ang sabi rito, ang ating pagkatandaan ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. When the world was created, God simply spoke, mga minamahal. Makikita po natin, nung likain ng malapay noon ang mundo, nagsalita lang ang ating malapay noon, ang tagkaroon ng mga bagay ayon sa kanyang sinabi, mga minamahal ko. Genesis chapter 1 verse 3 and Genesis chapter 1 verse 20. From the book of Genesis, chapter 1, verse 3 and 20. 3. And God said, let there be light, and there was light. 20. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that had life, and fall that may fly above the heaven, above the earth, in the open firmament of heaven. Amen. Amen, praise God. So makikita po natin, from the Word of God, mula sa kanyang salita, mula sa kanyang mga tinig, from the voice of God, mga minamahal, napaka makapangyarihan, mga kapatid. Nung sinabi ng malapay noon, and God said, let there be light, and there was light, mga minamahal. Palakpakan natin ng mahal ng Panginoon. Hindi ba, mga minamahal? Nung sinabi niya magkaroon ng liwanag, nangyari ba? Nangyari po. Nagkaroon ng liwanag. Everybody praise the Lord. And then sinabi ng mahal na Panginoon, praise God, and God said, let the water bring forth abundantly the moving creature that He had life, and the fowls that may be fly above the earth, and open firmament of heaven. Lahat yon, mga minamahal, ayon sa kanyang salita, nangyari yon, mga kapatid ko. Hindi mo siya gumawa ng ano paman, dumampot ng ano paman, mga minamahal ko. Hallelujah, from the voice of God, from the word of God, mga minamahal, yung binitawan niya, nangyari at nagkaroon ng buhay sa mundong ito, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Binigyan ang bawat lugar, binigyan ng may buhay na malapay noon. Sinabi ng malapay ng bukalan, ng sagana ng tubig, nagkaroon ng tubig, na gumagalaw sa kinapal, may buhay, at magsisilipad ang mga ibon sa itaas, sa lupa, mga minamahal ko. Lahat ng ito, lahat ng sinabi ng ating dakilang Diyos, nangyari, mga minamahal ko. Sa kanyang salita, mga minamahal ko, sinasabi rito, praise God, meron pong dalang tinatawag na creative power o kapangyarihang lumikha. Praise God. Mga minamahal, kung sa tingin natin, sa tingin mo ay, o sa tingin natin na patay at tuyo na ang ating pag-asa, o wala ng pag-asa sa ating buhay, mga minamahal ko, praise God. If you feel that your hope is dead or dry, sabi dito, God's Word has the power to bring it back to life, mga minamahal ko. Lahat ng ito, mga minamahal ko, kayang ibalik ng mahal na Panginoon. Praise God. Ang nangihina natin pananampalataya, ang nanlalamig na paglilingkod natin, mga minamahal ko,
ang nanlulupaypay na pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Ang pag-asang parang wala ng pag-asa, mga minamahal ko. Pero pag nagtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, lahat ng ito ay kayang bigyan ng kasiglahan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat ang mahal na Panginoon, He is the source of life. Siyang pinagmulan ng buhay natin. Kaya kung may problema ka, kanino ka lalapit, mga minamahal? Ito nakalimutan ng tao na yung pinagmula ng kanyang buhay na dapat niyang lapitan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, John chapter 6 verse 63. From the book of Prophet John from the book of John chapter 6 verse 63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen. Amen, praise God, sa Tagalog. Amen, praise God. So sabi rito, mga minamahal, praise God, makita po natin, the Spirit who give life, ang Espiritu nagbibigay ng buhay. Mga minamahal ko, the flesh profit nothing. The word that I speak to you are spirit. They are life, mga minamahal ko. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ang buhay, mga minamahal. So kung walang banal na espiritu na mahal na Panginoon, walang buhay. Without the Spirit of God, no? Wala tayong buhay. Wala tayong pag-asa. Ngayon, nabubuhay po tayo. Hindi po sagana ang ating sarili. Mga minamahal, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Nagpupuri tayo, sumasamba tayo. Hindi po sagana ang atin, mga minamahal ko. It is because of the Holy Spirit, mga minamahal ko. Ito po'y dahil sa banal na Espiritu ng Diyos. The fruit of the Holy Spirit, mga minamahal ko. The work of Holy Spirit in our life, mga minamahal ko. Nakikita natin, kumikilos tayo ngayon na naayon sa kalooban ng Diyos. Naglilingkod tayo, nagpupuri tayo, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Praise God. At higit sa lahat, sabi ng Biblia, praise God, ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng buhay sa atin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Jesus said that His word are not just letter or on a page. Mga minamahal ko, sabi rito, they are spirit and life. Sinasabi rito, mga minamahal, ng salita ng malapay na hindi lang basta nabasa lang natin yan, hindi basta naisulat lang yan, hindi isang pahina lamang yan, mga minamahal ko. Praise God. Bagkus ito po ay napakalaga, mga minamahal ko, dahil ang mga salitang napapakinggan natin, mga minamahal ko, hallelujah, ay magbibigay ng pag-asa sa buhay natin, mga minamahal. Hallelujah. No? Kaya ang sabi rito, the Word of God in our daily sustain, mga minamahal. Praise God. Na ito po, mga minamahal, ang salita ng Diyos sa buhay po natin, ipagpapatuloy po natin, mga minamahal ko. At ito raw po, mga minamahal ko, hallelujah, kung paanong nangihina ang ating katawan kapag hindi tayo kumakain, ganun din ang ating espiritu, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Just our bodies we do not eat so that our spirit, when we do not open the Bible, it is not enough, mga minamahal ko. Hindi raw sapat, mga minamahal ko. Praise God, hallelujah. Yung physically natin, nakakain lang siya, mga minamahal ko. Hallelujah. Hindi sapat yung Biblia na inopen lang natin, binuksan lang natin, mga minamahal ko, na kailangan ito po ay basahin po natin sapagkat ito po, hallelujah, ay ang pagkain po ng ating spiritual, mga minamahal ko. We need a spiritual nutrition, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating kaluluwa, mga minamahal. Kaya minsan, pag hindi mo binigyan ng panahon ng salita ng Diyos, magtataka ka, bakit parang nangihina ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Wala kang sigla. Parang tinatamad kang dumalo, mga minamahal. Pati yung pakikinig ng salita ng Diyos, kinakatamaran mo. Pati pagpupuri sa mahal na Panginoon. Naakala natin, ito'y napakasimple lang. Hindi natin alam. Nangihina na po.
yung ating kaluluwa, yung ating spiritual life, nangihina na, mga minamahal ko. So sabi rito, mga minamahal ko, kailangan natin ang salita ng Biblia, bubuksan ang Biblia, na hindi sapat na mabuhay lang tayo sa physical, kailangan po natin. Praise God. Hallelujah. Na mabuhay tayo bilang mananampalataya. Praise God. Na magawa po natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Mga minamahal. Napakalaga po salita ng Diyos sa buhay po natin. Oh. Natandaan po ba natin, mga minamahal? Noong ang ating mahal na Panginoon ay tinukso ng dyablo, when Satan tempted Jesus in the wilderness, makita po natin dito, Jesus reminded him that the true strength to overcome life battle comes from every word of God, mga minamahal ko. Nung tinukso ni Satanas ng dyablo ang ating mahal na Panginoon Jesus, pinaalala ng ating mahal na Panginoon Jesus na ang tunay na lakas upang magtagumpayan ang laban sa buhay ay nagmumula sa salita ng Diyos. Everyone say, praise the Lord. Oh, hindi sinabi hindi sapat yung karunungan natin sa libutan ito. Hindi yan ang makapagsasalba sa atin. Oh. Hindi yan, mga minamahal. Ano man yung inabot natin sa lipunang ito, hindi yan ang makapagsasalba sa iyo. Kapag, mga minamahal, dumating na ang atake ng dyablo, ang taong walang kay Kristo, wala. Sunod-sunuran lang. Walang magawa. No? Walang magawa, mga minamahal. Hindi ba? Nung araw, may kanya-kanya naman tayong pananampalataya. Marunong naman tayo sa sanlibutan ito. Pero, nakita natin ating mga sarili. Ngayon natin nakita nung araw, alipin tayo. Mga minamahal, ng kasalanan. Kahit nga nung araw, mga minamahal ko, sabi natin may Diyos tayo, pero ang kinikilala natin Diyos, bato at semento. Pero marunong tayong tao. Ang iba sa atin talagang marunong, mga minamahal ko. Pero makita natin, ang taong wala kay Kristo, walang magawa, mga minamahal. Mga minamahal. No? Kaya, sabi ng Biblia, tingnan nyo kung paano nagtagumpay ang ating mahal na Panginoon. Ang ginamit niya po ay ang salita ng Diyos. Matthew chapter 4, verse 1 and 2. Up to 4, diretso na hanggang 4. In the book of Matthew chapter 4, verse 1 up to 4. Then was Jesus led up the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. And when the tempter came to him and he said, If thou be the Son of God, command that this stone be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Amen. Praise God. So natandaan po ba natin, nung nag-ayuno ang ating mahal na Panginoon, na magkagayoy, hinatid siya ng banal na Espiritu sa ilang upang siya'y tuksoy ng dyablo. Nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi. Mga minamahal ko, sa wakas ay nagutom siya. Totoo po yan. Pag nagpa-fasting ka, makakaramdam ka talaga ng gutom. Kasi isa po yung sakripisyo mo, mga minamahal. Sa sakripisyo mo, makaramdam ka talaga, mauuhaw ka, magugutom ka. Mga minamahal, maiinip ka, mga minamahal ko. No? Yan po ang kalagayan pag nagpa-fasting ka, mga minamahal. Depende sa kondisyon natin, meron pong inaabot ng 10 days bago makaramdam ng inip, mga minamahal. Iba naman, 3 araw pa lang, inip na, gusto na lumabas sa pastoral house, gusto nang kumain, mga minamahal. Yun yung mga, i-overcome mo, mga minamahal. Pero pag na-overcome mo lahat ng yun, mga minamahal ko, praise God. Hallelujah. Nandyan po ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Just like our dearly beloved noble pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, mga minamahal, ating beloved ng Pastor Linis Almeda. Sila yung mga ayuno ng mahaba, mga minamahal ko. No? Ang ating mga pastor, hindi lang po nag-40 days, nag-90 days pa, mga minamahal. No? For how many years, ginawa nila yon, mga minamahal. No? So, ang ating mahal na Panginoon Jesus, siya po yung nag-ayuno, mga minamahal ko, praise God. No? And when he had passed 40 days and 40 nights, mga minamahal ko, nakaramdam siya ng gutom.
And when the tempter came to him, and he said, if thou be the Son of God, command that this stone be made bread. Mga minamahal ko, no? Pumunta si Taning, ang Diablo, mga minamahal. Inutusan ng mahal ng Panginoon. No? Na yung bato na yon ay gawin niyang tinapay. Mga minamahal. Kaya gawin ng mahal ng Panginoon dahil makapangyarihan ng mahal ng Panginoon. Pero hindi niya ginawa. Why? Kasi nga po, nasa oras po siya ng pag-aayuno. Mga minamahal. Palakpakan muna natin ang mahal ng Panginoon. Praise God. Hindi ba? Yung mga nakaranas na nag-ayuno, mga minamahal, talagang makakaramdam ka ng gutom. Pero hindi ginawa na malapit. Tiniis niya ang lahat ng bagay na yun, mga minamahal ko. At dumating ang kaaway, mga minamahal ko. Oh, sinusubukan siya na, gawin mo ng tinapay yan, sige na. Pero anong sabi ng mahal na Panginoon sa kanya? Si Satanas. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, by every word that proceeded out of this mouth of God. Mga minamahal ko, hindi lang pala tayo nabubuhay sa tinapay, mga minamahal, kundi sa salita ng Diyos. Mga minamahal, pag wala ang salita ng Diyos sa buhay po natin, asan tayo ngayon? Ang salita ng Diyos may kapangyarihan, nakapagpapagaling, nakapagpababago ng buhay, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. At tayo mismo nakaranas niyan, napatunayan natin ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ano ba naging bunga ng salita ng malapit sa inyong buhay? Kayo mismo nagpapatotoo. Imposible na salita ng Diyos na tinanggap natin. Mga minamahal, imposible na hindi nagbunga yan sa mga buhay natin. Mga kapatid. At kinakailangan ng salita ng Diyos ay makikita nga naman ang bunga sa buhay natin. Bilang mga naniniwala at tumanggap ng salita ng Diyos. Mga minamahal. Kaya para sa atin, mga minamahal, ang sabi rito, ngunit ang salita ng Diyos ay buhay at matalas. Kaya nitong baguhin ang ating mga buong pagkatao. But the Word of God is alive and sharp. It has the power to transform our entire being, mga minamahal. Ito po yung salita ng Diyos. Kayang-kaya, mga minamahal ko, na ang salita ng Diyos, sabi rito, kaya-kaya niyang baguhin ang ating buong pagkatao, mga minamahal. At nangyari po ba yan? Nangyari po ang buong pagkatao natin. Nung tinanggap natin ang salita ng Diyos, nakita natin kung paano kumilos ang salita ng Diyos. Mga minamahal, ang iba sa atin nung araw, nandyan po ang kasalanan, nandyan ang masamang pag-uugali, masamang pananalita, mga minamahal. Hallelujah. Walang pagtitimpi, mga minamahal. Praise God. Mapagmalaki, mayayabang, mga minamahal. Mapag-alipusta, mapagbintang, mga minamahal. Pero, nung tinanggap natin ang salita ng Diyos, sino nag-alis ng mga bagay na yon? Ang salita ng Diyos kumilos sa ating buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sa book of Hebrews chapter 4 verse 12, pakibasa po. In the book of Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Ano sabi? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa
matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. No? Mas matalas pa siya. Sa anumang tabak na 2 talim, mga minamahal ko. Di ba? Ang salita ng Diyos, pag pinag-usapan natin, dumating sa ating puso, mga minamahal, minsan nasasaktan ka. Parang ayaw mong tanggapin, mga minamahal. Dahil masakit. Pero pag tinanggap mo pala ito, mga minamahal ko, praise God, tumatago sa iyong puso, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal ko, hallelujah, nililinis tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Word of God is like open heart surgery. Ang salita ng Diyos ay parang operasyon na sa puso mo na pag tinanggap mo, mga minamahal ko, nasasaktan ka, mga minamahal ko. Praise God. Bakit, mga minamahal? Tinatanggal nito, mga minamahal ko. Ano ang tinatanggal? Pag nagpa-opera ang tao, bakit siya ino-opera ng tao, mga minamahal? Bakit dumadaan sa mga surgery, mga operation, mga minamahal? Kasi po, kaya ino-opera siya dahil merong sakit doon sa loob ng katawan niya o meron namumuong bukol, mga minamahal, na kailangan matanggal dahil ikamamatay yan. Mga minamahal. Pero sa mahal ng Panginoon, ang operasyon nangyayari sa ating, sa sensya, mga minamahal ko, ay iba nagiging matagumpay, iba naman, hindi nagiging matagumpay. Pero sa mahal ng Panginoon, walang lugi, magiging matagumpay. So bakit nasasaktan ka, mga minamahal ko? Sabi rito, is like open heart surgery, mga minamahal ko. Bakit? Binubuksan ang ating mga puso. Inaalis ang ano? Ang inaalis natin? Ang kasalanan sa puso natin. Inaalis ang galit, takot, kapaitan, mga minamahal. Inaalis ang masamang pag-iisip. Mga minamahal ko, lahat ng kasalanan, inaalis sa puso natin, mga minamahal. Kaya yan po, sabi ng Biblia. At pag naalis na yon, ano ang pinapalit na malapay nun? Pinapalitan ng kapayapaan. Pinapalitan ng kagalakan, mga minamahal. Hallelujah! Pinapalitan ng tunay na pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah! Praise God. Inalis ang kasalanan, pinalitan ng kabutihan, mga minamahal ko. Kaya kung bakit tayo ngayon naglilingkod na, mga minamahal, praise God, meron tayong kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, bakit? Inalis na ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, ang mga masasama sa puso natin, pinalitan ng kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Ay wag natin hayaan na lang ang ating mga Biblia, mga minamahal ko. Ay nasa bahay na lang natin, mga minamahal ko, dinadaan-daanan lang natin. Yung mga Biblia natin, mga minamahal ko, naalikabukan na yan. Ang iba naman, hanggang ngayon, hindi makabili ng Biblia, walang Bible. Samantalang, ang gaganda ng mga cellphone. Hindi ba, mga minamahal? Ang katuwiran naman, nasa cellphone naman yung Bible. Nasa cellphone nga, pero, kumusta? Nabuksan mo ba? Mga minamahal, may panahon ka ba dyan? Pagising sa umaga, imbis na magbasa ng verse kahit papano, makakain ng kaluluwa, anong pagising sa umaga? Mga minamahal, titingin sa social media, titingnan yung FB account niya, titingnan yung mga ipinost niya, in-upload niya. Mga minamahal, ang aga-aga, mga minamahal na stress na, bakit? Yung in-upload niyang picture, mga minamahal ko, isa lang ang nag-like, yung nanay niya pa. Hindi ba? Kaya, na-stress. Sayang naman yung pagpo-post niya. So, hindi po yun, mga kapatid ko. Kaya tayo po, mga Kristiyano, dapat sikapin natin. Meron tayong sarili mga Biblia, mga minamahal ko. Eh, gaano lang naman yan? Ang halaga niya kesa doon sa cellphone nyo na tagilan libo yan. Mga minamahal ko, tandaan po natin, pag wala kang salita ng Diyos sa buhay mo, mga minamahal ko, manghihina ka sa pananampalataya. Kailangan mo na bigyan ng panahon ng salita ng Diyos. If you want to experience an abundant life, a life with direction, protection, and victory, we must draw near to the Word every single day. Mga minamahal.
Kung nais natin maranasan ng masaganang buhay, isang buhay na may direksyon at proteksyon. Sinasabi nila, buhay na masaganang buhay, kumpleto naman kami. Nabibili naman namin ang lahat. Yung ba ang masaganang buhay? Mga minamahal ko, ang masaganang buhay, hindi po nakikita kung ano ang meron ka ngayon. Ang masaganang buhay, mga minamahal ko, hallelujah, praise God, na kahit wala kang anumang bagay na material, financially, meron kang kagalakan sa puso mo. Hallelujah! Yan ang tunay na kasaganaan ng buhay, mga minamahal. Ang kapayapaan na meron tayo na hindi kayang tumbasan ng kayamanan ng mundo. Everybody say, praise the Lord. Oh, nakita natin. Oh, mayaman nga sila, mga minamahal, mga bilyonaryo, mga milyonaryo. Pero walang kapayapaan, mga minamahal. Nagtatago, mga minamahal. Nahabol ng batas. Oh, na-stress na. Pagising sa umaga, naghahanap ng kung anong gagawin, mga minamahal. Hindi makapaglakad mag-isa, hindi makakain kung saan. Pero maraming kayamanan. Yung ba ang kasaganaan ng buhay? Sa sanlibutan. Materially. Pero tayo mga Kristiyano, hindi yon ang ating inahangad. Ang inahangad natin, mga minamahal ko, ay maglingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah, mapuspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, praise God, isang buhay na may direksyon, may proteksyon, at tagumpay. Kaya kailangan natin lumapit sa salita ng Diyos araw-araw. Mga minamahal ko, so paano natin, hallelujah, makukuha ang buhay na ito na mula sa salita ng Diyos? Praise God. Number 1, read with faith, mga minamahal ko, magbasa ng may pananampalataya. Joshua chapter 1, verse 8. The book of Joshua, chapter 1, verse 8. This book of law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou shalt mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Amen. Amen. Praise God. Ano sabi, mga minamahal? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig. Malinaw, mga minamahal ko. Ang salita ng Diyos, ang Biblia ito, huwag mahiwalay sa ating mga bibig, mga minamahal. Ibig sabihin, nagbibigay tayo ng panahon. Naniniwala tayo. Sinasampalatayanan po natin, mga minamahal ko. Kundi yung pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ayon sa lahat na nakasulat dito. Mga minamahal, may paraan pala para masunod natin ang salita ng mahal na Panginoon. Naintindihan po ba natin, mga kaminamahal? So, hindi pala mahirap. Merong paraan ang ating dakilang Diyos. Na ang sabi rito, mga minamahal ko, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate there, day and night, mga minamahal ko. No? May paraan pala. Anong paraan, mga minamahal ko? Bibigyan natin ng panahon ng salita ng Diyos araw at gabi. At kapag binabasa natin paulit-ulit ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, ang sabi rito, mga minamahal, hallelujah, praise God, araw at gabi upang inyong masunod at gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, mga minamahal ko. Praise God. Sa paulit-ulit natin pagbabasa, na memorize natin yan hanggang sa masasanay na tayong gawin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung gusto mo makasunod sa mahal na Panginoon, ito ang paraan. Bigyan mo ng panahon ng salita ng Diyos. At kapag binigyan natin ng panahon nito, ang sabi ng Biblia, kung magkakayo'y giginawa ang iyong lakad, at kung magtatamo kayo ng mabuting kawakasan. In other word, mga minamahal ko, praise God, ano ba sinasabing kawakasan? Mga minamahal ko, matapos mga ating buhay dito, mga minamahal ko, anong naghihintay sa atin, mga minamahal ko, mabuting pag-alis natin sa mundong ito, siya naman, paglipat natin doon sa buhay na wala hanggang, mga minamahal. Oh. Giginhawa ang ating buhay, sabi ng Biblia. So mahalaga po para sa atin ang salita ng Diyos. Isa buhay ito sa bawat mga minamahal ko, desisyon natin, mga minamahal ko. Praise God. James chapter 1 verse 22.
Praise God. Live out in every decision we make, mga minamahal. Praise God. In the epistle of James chapter 1 verse 2, but be ye doers of the world and not of hearers only, deceiving your own selves. Amen. Amen. Ito po sa aklat ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22. Natuwa't maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Amen. Praise God. Kung gusto natin talaga maranasan ang pagpapala ng Diyos at ang buhay na pinangako ng malapay noon, but be a doer of the word of God and not hearer only, mga minamahal. Deceiving your own self. Nasabi rito, na dapat maging tagatupad tayo ng salita. Huwag lang tagapakinig, mga minamahal ko. So yung napapakinggan po natin, mas masarap po yan na isagawa po natin. Kulang po ang pakikinig. Para pagkain, mga minamahal. Oh. Yung pagkain, hindi makontento, mga minamahal, tiningnan mo lang pagkain, tapos hindi mo kakainin, hindi mo titikman, mga minamahal ko. Oh. Kaya ka nga bumili ng pagkain para tikman mo kung masarap ba ito o hindi. Oh. Ganun po ang salita ng Diyos. Hindi lang basta napapakinggan po natin. Subukan natin gawin, mga minamahal ko. Subukan natin sumunod at makikita natin sa ating pagsunod, mga minamahal, makita natin ano po ang benepisyo nito. At yan po'y naranasan na po natin. Hindi ba, mga minamahal ko? Natuto tayong napakinggan natin, saan ba tayo natutong magbigay? Saan ba tayo natutong magtapat? Dito po sa gawain ng mahal na Panginoon. Noong una, para ayaw nating sundin. Parang ang hirap. Parang ang hirap kainin, mga minamahal. Pero nung sinunod natin, ginawa natin, mga minamahal ko, ano naging bunga? Nagsisi pa nga tayo. Ang iba, bakit ngayon lang nila nalaman na ang pagbibigay pala ay ang susi ng pagpapala, mga minamahal. And man say, praise the Lord. Kaya doon sa mga hindi marunong magtapat, magbigay, subukan nyo. Kaya sabi ng malapit, subukin ninyo ako Kapag hindi kasi natin ginawa yan, hindi natin makikita ka, anong maging bunga? Mamuhay ka na may kabanalan, ano magiging bunga niyan? Mga minamahal ko, ang bunga nito, praise God, magmamana tayo ng buhay na wala hanggan. So lahat ng salita ng Diyos natin na pakinggan, magbubunga yan, mga minamahal. Kaya, subukan natin gawin, mga minamahal ko. At ang bunga ng salita ng Diyos ay ang buhay. Praise God. The Word of God, mga minamahal ko, hallelujah, na ito po ay magbibigay ng katiyakan sa ating tunay na buhay. Praise God. In the last verse, mga minamahal, sabi rito, share it with others who are in need of hope, mga minamahal ko. Sa mga nangangailangan ng pag-asa, mga minamahal, yung salita ng Diyos na napakinggan po natin, na pinagpala na tayo, subukan naman natin, ipamahagi yan, mga minamahal. Praise God. Book of Isaiah, chapter 52, verse 7. In the book of prophet Isaiah, chapter 52, verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, and publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Amen. Ito po sa aklat ng Propeta Isaiah, Kapitulo 52, versikulo 7. Anong pagaganda sa mga bundok ng mga paanyong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa iyon, ang iyong Diyos ay naghahari. Amen. Amen. Praise God. How beautiful upon the mountain are the feet of him that bringeth good tidings. Mga minamahal. Anong pagkaganda sa mga bundok na mga paa niyaong nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, nagdadala ng mabuting balita sa ikabubuti, mga minamahal. So yung salita ng Diyos na dala-dala po natin, ang pakinggan po natin, mga minamahal ko, praise God, ito po ang kailangan ng tao, mga minamahal. Praise God, hallelujah. So, paano sila magkakaroon ng pananampalataya kung hindi natin sasabihin sa kanila na ang salita ng Diyos na pakinggan natin, mga minamahal ko, sila po'y may pag-asa, mga minamahal. Ang salita ng Diyos na dadalhin natin sa kanila, na sila'y gagaling sa kanila makaramdaman, mga minamahal.
Everybody say, praise the Lord! Hallelujah. Ang may karamdaman, pag humayo ka, nagpunta ka sa mga ospital, kapitbahay mo na may karamdaman, pag sinabi mong, mga minamahal ko, wala nang kagalingan ng karamdaman mo. Magbilang ka na ng araw, mga minamahal. Lalong talagang baka mamatay na yon, mga minamahal. Pero kung sabihin mo, ang karamdaman na meron sa'yo, kaya kang pagalingin ng ating dakilang Diyos. Bigyan natin ng pag-asa ang mga taong naghahanap ng tunay na pag-asa. Bigyan natin ng pag-asang mabuhay ang taong mawawalan ng buhay, mga minamahal. Bigyan natin ng pag-asang taong mapapahamak na, mga minamahal. At anong kanilang pag-asa, mga minamahal ko? Ang salita ng Diyos. Nang sabi ng Biblia, whosoever was found the word of God has found life, mga minamahal. Ang sino mo makasumpong ng salita ng Diyos ay nakasumpong ng buhay, mga minamahal ko. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sa araw nito, mga minamahal, tunay po ang pagpapala na malapit sa buhay po natin. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos sa araw-araw nating buhay, mga minamahal. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, makita natin ang mahal na Panginoon. Hindi po nagkukulang sa atin, mga minamahal. Hallelujah! Kaya, sino pa nga hanapin natin, mga minamahal? Kanino ba nagmula ang buhay natin? Sino ba nagbigay nito, mga minamahal? Saan ang galing ang mga bagay na meron tayo? Hindi po saga ng atin, kundi lahat ng yan. The source of our life. Ang pinagmulan lahat ng meron tayo. Ang ating dakilang Diyos. Sa Kanya lang ang buhay, mga minamahal. Hallelujah. Pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, di ka nagkukulang. Hatid mo ay siya sa bawat puso na sa'yo'y umaasa. Wala nang ibang hanapin pa. Wala na akong nanais. Wala na akong nanaisip pa. Pagpapala mo ay nariyan at kapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y naan Sa bawat nilalang, bawat nilalang, pagpakailanman. kailan Yes, hallelujah. Yes, glory to God. Pagpapatawad ang iyong kabutihan, wala nang papantay. Sa'yo iaalay itong buhay. Sa'yo ang pag-ibig ko'y ibibigay. Jesus, sa'yo'y kompleto na, biyaya mo'y sapat sa aking buhay. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Ay nag-iisa ang narapat sa papuri at samba. Buhay ay ganda, pagkat sa buhay ay kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin, ikaw lamang
ka nagkukulang. Hatid mo ay saya sa bawat puso, sa iyo yung umaasa. Di mo ay siya sa bawat puso. Yes, hallelujah! At sa'yo'y umaasa. Wala na ibang hahanapin Yes, thank you, Jesus. Hallelujah! Wala na akong nanaisip pa. Pagpapala mo ay nariyan at nagkatapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lahat Sa bawat sa nilalang, bawat nilalang, magpakailanman. magpakailanman. Thank you, Jesus. Hallelujah! Pagpapatawad ang iyong kabutihan, wala nang hapantay. Sa'yo inaalay Itong buhay, sa'yo ang pag-ibig ko'y ibibigay. Jesus, sa'yo kompleto na. Iyaya mo'y sapat sa aking buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Ay nag-iisa ang nararapat sa papuri at samba. Hallelujah! Buhay ay kay ganda, pagkat sa habang buhay ay kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin, ikaw lamang ang sasambahin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Hallelujah! Praise God! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tutunay na tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Praise God! Natagpuan natin ang salita ng Diyos. Dumating sa atin ang salita ng Diyos. Dahil sa ating mga pangangailangan. Dumating sa atin ang salita ng Diyos sa kawalang pag-asa. Dumating ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sa gitna ng kahirapan, mga minamahal. Dumating ang salita ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal. Na tayo mapapahamak. At ngayon, mga minamahal, sinasabi po natin, mga minamahal, natagpuan natin ang tunay na paglilingkod. Natagpuan natin ang tunay na buhay kay Kristo, mga minamahal. Pinagpala na tayo ng ating mahal na Panginoon. Nagsigaling na ating karamdaman. Nagbago na ang ating buhay, mga minamahal. Higit sa lahat, meron tayong katiyakan sa buhay na wala hanggang, mga minamahal. Hallelujah! Purihin ka, mga Panginoon. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Ika'y nag-iisa, ang nararapat sa Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. samba. Buhay ay kay ganda, pagkat sa habang buhay ay kapiling ka. Ikaw lamang ang sabay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikaw lamang ang sasambahin, Panginoon.
Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Purihin kami, Lord. Hallelujah. Purihin kami, Lord. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Kay ganda, pagkat sa habang buhay ay kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin. Ikaw lamang ang sasambahin, Panginoon. Jesus, hallelujah. Ay buti mo sa akin. Ay buti Yes, hallelujah. sa Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating nakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Sa mga oras ito, mga minamahal, dumako po tayo sa ating masiling, mga minamahal. Kung meron tayong bisita ngayon, may baguhan po tayo, mga minamahal. Hallelujah. After masiling, mga minamahal, tanggapin yung ating mahal na Pinoon. Hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin, mga minamahal. Ano man ang ating mga problema. Ano man ang ating makaramdaman, mga minamahal. Gaya ng ating napakinggan. Ang mahal na Panginoon na nagbibigay ng buhay, mga minamahal. Siyang pinagmula ng lahat ng pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Tayo lumapit sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus. Sa mga oras ito, narito po yung mga anak. Kami po ay nagsusumamo sa mahal na Panginoon. Kaabagan mo kami, mahal na Panginoon. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyong harapan. Ano man ang aming mga nasampit na mga labi, na isip, na gawa, na di mo kinalugdan. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Especially ang busang bayan namin po, mga pastor, na patuloy mo sila pagpalain ng mga beloved children, grandchildren, and luman, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pakiingatan mo sila, mahal na Panginoon, sa lahat na makapatiran sa araw po ito. Pagpalain mo, Diyos, ikaw magpagali sa aming karamdaman, maglutas sa mga problema, hanguin sa kahirapan, alisin yung palalamig, palalupaypay, at ihanda mo kami sa iyong malapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Bless them, O Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa unat dalangin natin, mga pastor, ating sawayin lahat na makaramdaman, problema, kahirapan. Hallelujah, ipatong natin sa kamay sa parte ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amin sinasaway ang lahat ng mga demonyo na karamdaman. Demons of cancer, leukemia, asthma, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Probably resolved. Vices begun in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Di mo yung makainam, palalamig, palalupaypay. Cast out in Jesus' name. Di mo yung makaramdaman. Hallelujah. Hallelujah. Di mo yung kahirapan. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Vices begun in Jesus' name. Complete heal of God. Probably resolved. I bind you, Satan, in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At bilang pananampalataya, tayo po lahat ay tatalon kasabayan pagsigaw 3 times. Hallelujah, praise the Lord. From the top of our voices. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kayo po yung makabalik sa inyong mga kinapuan. God bless you po, mga minamahal. At para po sa ating beloved newcomers, maging sa ating webcast viewer na ngayon lamang po nakapanood ating banal na gawain, mga minamahal, tanggapin yung ating dakilang Diyos. Merong 4 na susi ng kaligtasan na dapat maganap sa ating buhay. Ang una po ay tinatawag na pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, ang bawat sumasampalataya sa Diyos ay sumampalatayang merong isang Diyos na nag-iisang walang iba kundi ang ating pinakamamalapay na Jesus, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi, mga minamahal. Praise God. Pagsisisi, mga minamahal, ito po ang pagtaligod natin sa ating mga kasalanan, mga minamahal, kasalanan, panigsisihan natin na hindi na natin babalikan pang muli, mga minamahal. Pangatlo, ang tinatawag na bautismo sa tubig. Sinabi na Acts 2:38, magsisi kayo at papabautismo sa pangalan ni Jesus para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. At ang pang-apat, ang malapit siyang gagawa niyan, ang bautismo sa banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. Itaas po ninyo ang inyong kamay at tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, praise God. Sumunod po kayo sa aking maikling panalangin. Maging sa ating mga webcast viewer, maging ating baguhan sa harap ngayon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan.
Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat na aking makasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen. Kami po manalangin sa inyo. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon, pagpalay mo po, matumanggap sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa katang buhay, Malapinon. Itisimulain ang kanilang paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik, Malapinon, sa unat dalangin ni Pastor Bless mo, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Puri na Malapinon. Hallelujah. Kayo po'y makabalik sa inyong lugar, mga minamahal. At tayo po'y tuloy-tuloy na po sa ating announcement, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y patuloy kumukuha ng ating special offering, mga minamahal po, para po sa pangailangan po ng ating bahay sambahan, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Puri po ang ating Malapinon. Kaya tayo po'y makabalikat at makiisa, mga minamahal, sa lahat ng pangailangan ng ating banal na gawain, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating special offering, mga minamahal. Huwag tayong magsawa, mga minamahal. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, sa mga pong ito. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang aming puminaman ng kapatiran, anuman po ang kalimang pagkakaloob pa. Ibalik mo sa kanila ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, higit ang pagpapalang spiritual. Ito po ang samot na langin, mahal na Panginoon, sa unat dalangin po, mga pastor. Bless mo, Lord, the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. You have put your favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of. You have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Amen. Hallelujah. Praise God. Puri po ating pinakamamalapino. Meron po tayong leyas at meron tayong counseling. Mga minamahal, praise God. Hallelujah. At mga minamahal, praise God. Hallelujah. Batin po tayo ng Wednesday sa ganap na alauna po ng tanghali. At overnight prayer po natin. Alas 9 po ng gabi ang ating dear worship every Sunday. Praise God. Alas 9 po ng umaga. Mga minamahal, ganun din po ating mga gawain sa ating mga outstation sa Pura at Kamiling, mga minamahal ko. At lobby na Malapinon sa araw po ng bukas, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Magsisimula na po na praise God na ayusin po yung ating bahay sambahan din po sa dako po ng Pura, mga minamahal ko. Praise God. Puri po ang ating nakilang Diyos sa ating pakikisa, mga minamahal. Tayo pagpalain ng ating Malapinon. Tayo may leans at counseling, mga minamahal. Nato na po ang ating mga kapatid para sa ating closing prayer. Ating mga kapatid, Brother Kim Carson, para sa ating pagtatapos. Tayo po lahat at tumayo, mga minamahal. God bless po sa ating beloved Lord and preacher. Mga minamahal, tayo po sama-sama manalangin. Para po sa ating pagtatapos, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakilat magpala namin mas sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, lagi po sa nandalangin ng aming na ginagalo mahal na pastor. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa natapos matagumpayang balagawa mo sa araw to. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi, yung balagawa maging sa pagkilos, niyong napakatamis at balapasya sa ito yung aming kalakasan.
kagalakad namin sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, maging yung mga banal na salita namin na pag-aralan ng silbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po at sa dalangin namin na may ginagalang malapas sa aming dinadalangin na sa aming pagsamantalang pag-iwalay. Kami pag-ingatan mo sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Iluyong po kami sa lahat ng mga uri ng disgrasya at kapamakan. Pag-ingatan, pagpalain mo bawat sa amin. Ang lahat nito yung aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Magkamayin po tayong lahat, mga minamahal. Love in the Lord. And others, Jesus loves you more and more. Praise God. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon.